Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So, dito po ako ngayon sa The Park sa may Lipa, Batangas para ipakita sa inyo ang model unit na ino-offer nila dito sa project nito. So yun po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort, isa po ako real estate broker at nanonood po kayo ngayon aking house tour for The Park Townhouse. Okay. So ito po ang aming The Park. Meron silang dalawang model unit. Merong end at yung kanyang inner. So, unahin po muna natin yung inner. Okay. So, ang minimum lot area is 50 square meter and a floor area of 60.5. So, 3 bedrooms, 2 toilet and bath. Meron siyang carport katulad niyan at meron din po siyang balcony. Available po ang mga unit nila through bank and pag-ibig financing. So, kung townhouse po siya, hanggang dito lang po yung kanyang lot area sa firewall na to. So, expect natin may katabi siya na bahay din dito na same din naman po nitong inner. So, ito yung pinaka carport niya. So, kasya naman po ang mga sedan. Pero I think kung mga pick-up baka medyo kapusin siya kasi hanggang dito lang po yung kanyang lote. Yung 50 square meter. Ano? Okay. Okay. So, yan. Modern naman po ang design. So, ito yung kanyang main door. 90 cm po ang lapad at solid panel wood po ang materials na ginamit. Ano? So, actual turnover siya pero may mga modification po silang ginawa. So, yung tiles niya, yan po yung actual na turnover. Yung stairs niya, pagpasok po ng main door, dito na siya. Yung ceiling po niya, yan po. Yan po yung mga bakal na pinagbuhusan ng slab. So, ganyan po yung itsura niya kapag turn over po sa inyo, no? So, ito naman yung kanyang living area. Okay, so tamang-tama yung laki. May space ka talaga para sa TV mo. Okay, and then may maliit ka pang storage sa ilalim ng hagdan. Ito naman yung kanyang dining area. So, saktong-sakto. Kung mga siguro 4-seater dining table, mas maluwag ito. Kasi ang ginamit nila dito ay medyo 4-seater pa rin naman. So, yan. And yan, yung kisame. So, ito pala yung toilet and bath dito sa ground floor. So, yung kanyang shower area, naka-tiles na po. Tulad niyan. And yan po, yung actual turnover ng toilet at yung lavatory. Ito naman yung kanyang pintuan po ng toilet and bath niya. So, PVC type po ang ginamit. So, next naman, so medyo maganda yung setup po ng kanyang kitchen kasi nakatago siya. So, kahit medyo madumi yung kitchen mo, yan, maganda pa rin. Hindi pa siya gaano makikita. So, yung space lang siguro ng refrigerator, siguro pwede mong ilagay dito sa part na to. Ayan. Nakatayo dyan. Yung kanyang kitchen area, so hindi pa siya ganyan kaganda. Wala pa siyang cabinet dito sa overhead. And hindi pa siya ganyan kalapad. Hanggang dito lang po siya. So, at least pinakita lang po sa atin kung pwede mo siyang gawin, palakihin mo na tulad niya. Okay, so maganda yung ventilation kasi po may mga bintana. And dito sa likod, meron ka pang malawak na service area. Pwede kang maglagay ng laundry area mo, pero mas maganda kung papalagyan mo siya ng cover, ng bubong. Kapag naglalaba ka, hindi kang babasa. Pwede mo rin gawing dirty kitchen. So, sarado natin. And solid panel wood din po ang ginamit na pintuan. So, punta naman tayo ngayon sa second floor. Okay, so yung railings ng hagdan niya, mga square tube. Tapos ito square tube din, 1x1. Ito ay mga 1x2 yata na square tube. So, ito naman, pag akyat po ninyo, dito sa second floor, mapapansin nyo na naka-tiles na po siya. And ito yung kanyang 3 bedrooms. 3 bedrooms. So, ayan na. Okay, so unahin mo natin itong toilet and bath. So, same naman yung laki. Okay. So, halos wala namang pinagbago.
And ito naman yung kanyang, dito naman tayo sa first bedroom. Sa first bedroom, yung kanyang mga pintuan ng kwarto. So, ayan. Flash door. So, naglagay sila ng mga cabinet pero hindi pa to kasama kapag over sa inyo, no? So, ang unang papansin nyo kapag pumasok ka dito sa first bedroom, medyo makipot siya na mahaba. So, makipot lang yung space niya. Pero mahaba naman siya. So, yung headboard ng kama, possible doon mo ilalagay sa pader na yon. And then, dito na siguro yung mga wardrobe area mo or built-in cabinet mo, dito na siya nakasandal. So, kasya pa rin naman po. Pero yung ibang mga bedrooms niya, tulad nito, so ito medyo maganda naman na yung mga pagkaka-set up. Medyo malapad, kaya makakapaglagay pa ng maliit na table dito. So single size bed po ang nilagay nila. At ito po, may space for built-in cabinet. So ito lang yung nakita ko dito. Sa kwarto na to, meron siyang poste dito. So hindi siya naisagad ng husto. So sayang lang din yung space kasi dito, ano. So, yung mga bintana pala na ginamit nila, mga aluminum window, pero maganda yung kanyang pagkaka-aluminum. Puti na parang mas makapal-kapal. Okay? So, next po punta naman tayo sa master bedroom. So, yung master bedroom, wala pa siyang mga built-in cabinet, ano? At wala pa rin kama, pero ayan, naglagay sila ng queen size bed. So, maluwag. Okay. And sa master bedroom po ang merong access sa balcony. So, yung balcony niya, medyo makipot lang, pero malapad naman. Ayan, mahaba. So, I think later pwede mo siyang pakuberan. Or baka hindi. Kasi hanggang lang pala na yung lote mo. Hanggang dito lang pala. So, konti na lang din pala kung i-adjust mo yung balcony mo. So, konti na lang pala iuusod mo. So, next naman, punta naman tayo dun sa end unit. So, yung price pala nitong kanilang mga inner unit ay nasa 2.8 million. 2.9 talaga siya. 2.9 mahigit. Ito po, ipa-flash ko sa screen ninyo. Pero may discount kasi sila ngayon na 100,000. So, parang pre-selling discount. So, naging 2.8. So, for the price of 2.8 dito sa Lipa, so medyo okay na rin naman yung price ng inner unit nila. Halos wala ka na naman papabago. So, sa gate naman, secured naman itong kanilang subdivision. Maliit lang. So, kaya po mababantayan talaga natin mga security, no? And then, 24/7 din po yung kanilang mga security dito. Ito naman yung kanilang end unit. So, minimum lot area ng kanilang end unit ay 63 and the floor area of 65.5. So, mas malaki yung lot area ng konti at mas malaki yung floor area ng konti. So, itong pinapakita ko sa inyo ngayon ay end unit. Pero kung corner pala, kung corner unit pala, so yan, may space pa siya konti. Pero kung end unit, hanggang dito lang sa kanyang parking na to. So, yan. Okay, so maganda lang kapag end unit, meron ka pang space na kaunti dito at mas maganda yung ventilation ng bahay mo kasi mas marami kang bintana. So, tignan natin. So, yung end unit nila, nasa 3.4 ang price. So, ang napansin ko dito sa end unit nila, pagpasok mo, medyo open concept siya, no? So, ito yung kanyang living area. So, yung TV mo nandyan. Yung dining mo, kitang-kita mo agad. Okay. And yung kitchen mo, hindi siya gaano nakatago. Pero okay pa rin naman yung space niya. Yung ceiling niya, nilagyan lang nila dito ng drop ceiling. Pero hindi pa yung ganyan kaganda kapag turn over sa inyo. Parang katulad lang nung kanina po sa inner unit. And yung toilet and bath niya, so same lang naman yung laki. So next po, punta naman tayo sa second floor. So, okay. So, pag-akyat mo, yan, naka-tiles din.
And yung toilet and bath niya nandito din. Okay. Same lang naman. And yung kanyang first bedroom. So, same lang din halos yung laki. So, kahit siya ay end unit, medyo wala din nagbago dun sa sa space ng mga kwarto. So, ito yung nakita ko kanina pwedeng gawin doon. So, yung headboard nandoon sa part na yon. And then, single size bed, yung cabinet mo dito. So, halos ganyan yung pwede mong gawin sa inner unit. So, master bedroom. So, halos parehas lang. Nagkaroon lang siya ng bintana po dito. Okay. So, for the price of 3.4 million, so, kamusta po ba? Okay na rin ba itong kanilang end unit? So, ipa-flash ko rin po ito sa screen nyo para at least nakikita nyo na. Pero pwede nyo rin po check sa description yung computation tsaka yung aking contact details. So, yung kanyang kalsada, I think 8 meters ang lapad. So, yun yung mga secondary road. Ito yung main road niya. So, yun, may mga island sa gitna. May mga landscape. So, may mga tinatayo na rin po sila dun sa part na yun. Sa medyo likod na part. So, maliit lang po ito. Kaya po, sigurado magkakakilala po kayo ng mga kapitbahay mo dito. Ano? So, sa amenity pala, meron silang basketball court, clubhouse, and pagdating naman po sa mga establishment na kailangan mo, so itong maganda, nag-o-offer din po sila ng mga shop houses. So later, kapag napuno na yung mga shop houses, sigurado naman may maglalagay dyan ng mga grocery, tsaka mga frozen goods, di ba? So, hindi ka na masyadong lalayo. Sa school naman, alam ko may malapit din po na school dito, public school. And kung ikaw naman napupunta ng Manila, pwede kang gumamit ng Lipa exit. I think abutin ka ng mga less than 10 minutes bago makalabas po dito sa exit po, no? Makarating dito. So, ayan. So, kung nagustuhan niyo po ang video nito, please paki-share, paki-like, at mag-subscribe na rin po kayo dito sa YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve about property na yun, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat.